Sige pa, palakpakan po natin si Jesus. Okay. Okay na ba? Hindi ba masyadong malakas? Tama lang? Okay na? Para kasing nag-feedback na. Or may nag-e-echo. Okay? Sabi po sa Romans chapter 8, verse 28. Romans chapter 8, verse 28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, those who have been called for His glory. Ito pong verse na ito ay isa sa mga sikat na verses sa Bible, and actually madalas siyang kino-quote ng mga tao dahil sa magandang message na dala ng verse. Ano bang sabi doon? That all things work for good. Madalas ito ay ginagamit, sinasabi ng mga tao bilang isa sa mga pang-encourage nila, most especially sa mga tao na may mga pinagdadaanan sa buhay. That all things work for good. Ngayon pong umaga, sa biyaya po ng Diyos, pag-uusapan natin ng verse na ito, ano ba talaga ang ibig sabihin niya, at kanino ba talaga ito ipinangako, ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng verse na ito. Alam natin na ang Diyos po ay may authority sa lahat. At kaya niyang gawin ang bawat bagay na gusto niyang gawin. Basta't ito ay hindi ko kontra sa kanyang kalooban. Sabi nga ay si Lord is the Almighty God. All might. Lahat ng kanyang maibigan, lahat ng kanyang gustong gawin ay magagawa niya. Again, basta't ito ay hindi against sa kanyang will. Hindi naman pagbabanggain ni Lord yan eh. Okay? Kaya nga, kahit pa daw mga aksidente sa buhay ng tao, ay kaya niyang gawing insidente lamang sa napakaganda niyang plano para sa atin. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, kahit pa yung mukhang aksidente, ay pwedeng gamitin ng Diyos na insidente para sa kanyang magandang plano sa iyo. Lilinawin ko lang ha, ang ipinasabi ko sa katabi mo ay kahit pa mukhang aksidente at hindi mukhang na-aksidente. Nililinaw ko lang po. At kapag naaalala natin ang mga bagay na ito, na ang lahat ng pangyayari, whether it is good or bad, ay ginagamit ng Diyos sa ikabubuti natin, eto nga, at bumabalik tayo at naaalala natin yung Romans chapter 8, verse 28. May mga ilang clarification lang po tayo dito sa verse na ito. Una, hindi po sinabi sa verse na ito na gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay ayon sa gusto mo, o sa gusto ko, o sa gusto natin. Ano sabi ko? Hindi po sinasabi ng verse na ito na ang Diyos ay gumagawa ayon sa gusto natin. Okay? Kasi baka akala natin gano'n. That the Lord is moving, deciding, according sa gusto natin. Ano pa? Hindi rin po sinasabi ng verse na ito na gumagawa ang Diyos sa lahat ng bagay upang magkaroon ng happy ending ang lahat. Hindi rin po gano'n. Alam niyo naman ng mga Pilipino, mahilig sa happy ending. Kaya pag nakapanood ng mga ibang genre ng movie, lalo pat mga movie ng ibang bansa at hindi happy ending, tanungin mo kung kumusta yung movie, pangit. Bakit pangit ang ending?
Bakit? Pilipinos, sanay sa magandang ending. Kailangan ay nagkatuluyan si boy at si girl. Kailangan hindi mamamatay ang bida. Kaya nga sa Pilipinas, kilala tayo sa mga palabas na ang bida hindi namamatay. Kilala tayo sa mga palabas na iisa namang 45 ang dala, hindi naman nauubusan ng bala. Bakit? Kailangan happy ending. Okay? At sabi po sa verse na iyan, hindi po sinasabi ng verse na iyan na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay upang magkaroon ng happy ending ang lahat. Okay? Kasi kung ang Diyos ay gumagawa sa bawat bagay na lahat ay magkaka-happy ending, ano naman ang ending? Ano naman masasabi mo sa ending ni Satan according to the Bible? Hindi yun happy ending for him. Things like that. Kaya ngayon nga po hihimayin natin itong verse na ito at hayaan nyo sa biyaya ng Diyos, mas lalo natin itong maunawaan at hindi lang po tayo ma-inform, tayo po ay ma-transform sa biyaya ng Diyos. Okay? But before that, let's pray. Father, salamat po sa biyaya na muli kami po ay makaharap sa iyong presensya. Salamat po sa biyaya na kami po ay makapagsama-sama at kahit po through live streaming kami po ay maka-join ng gawain. Salamat po, Ama. Salamat po sa biyaya ng buhay and thank you for your goodness sa amin. Before anything else, we ask forgiveness sa aming mga kamalian, sa aming mga nagawang kasalanan. Sinasadya man po hindi, we ask forgiveness, O God. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. So umagang ito, wala po kaming ibang hiling, kundi ang mapapurihan ka namin. Mapangiti ka namin, Ama. Holy Spirit, salamat po sa inyong pagsama. Bless the lips of your servant as you bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Hayaan niyo po na maging crystal clear ang lahat naming pag-uusapan. Maunawaan namin ang aming mga pag-aaralan. Salamat po, Ama. We dedicate to you this service. We dedicate to you this day. Be blessed, O God. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Pwede mo palang pangaluhin natin ng Jesus? Praise God. Okay. Ano ba yung unang part ng verse? Sabi po doon, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. So that's number 1. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Isasabihin ako sa inyo, church. Your negative past cannot disqualify you to have a bright future. Ano sabi ko? Your negative past cannot disqualify you to have a bright future. Marami kasi nag-aakala na dahil sa pangit nilang kahapon, ay hindi na sila magkakaroon ng magandang kinabukasan. Hindi po yung totoo. Bakit? Because there is no mistake too much for the mercy of God. Wala pong sobrang laking kasalanan na pwedeng ikumpara sa napakalaking biyaya, pag-ibig, at habag ng Diyos. Ito na may madalas nating naririnig na kung ang kasalanan daw ng tao ay sinlaki ng barko. Ano daw ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos? Sinlaki raw ng karagatan. Kulang. Kaya yun inedit ko na. Kung ang kasalanan daw ng tao ay sinlaki ng dagat o karagatan, lumaki lalo, pastor, parang na makakita natin. Ang pag-ibig daw ng Diyos, suot ang buong universo, luwag na luwag pa. Okay? Bakit? Kasi talaga namang yun ang totoo eh. Ano ba ang sinasabi ni Pablo at very confident siya dito? Sabi niya, that nothing can separate us from the love of the Father in Christ Jesus. Wala daw makapaglalayo sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sinong naniniwala daw? Nakakalungkot man po, pero ito ang nangyayari. Marami ngayon, nilulunok na lamang nila ang kasinungalingan ng kaaway. Dinideceive ng kaaway ang tao at sinasabi, you don't deserve God's grace. Hindi ka deserving sa biyaya ng Diyos. At ika naman, ng mga hindi nga nauunawaan nito, ay, tama ko. Alam mo, sa totoo lang, kung meron ka rin lamang pag-aagrihan or kung meron kang mag-uuuhan,
huwag ang kaaway. Pwede ba? Pagka may sinasabi ang parents, hindi. Pero kapag deception na ng kaaway, tama ka, siya. Marami ngayon nagpapalin lang sa deception ng kaaway that you don't deserve God's grace. Pero anong totoo? Ito ang totoo, church. Totoo, we don't deserve God's grace. At yun talaga ang definition ng grace. We don't deserve it. Kasi if we deserve grace, then grace will never be grace. Okay? Kasi kung deserving mo ang biyaya, hindi na yung biyaya. Ano yun? Depende sa kung paano mo na-earn or na-gain yung something na yun. Kung ikaw ay nag-aaral ng mabuti, o pwedeng yun ay yung grades. Okay? Kaway-kaway sa mga module slide. Okay? Alam niyo po, relate na relate sa inyo si Pastor kasi po sa biyaya ng Diyos nag-enroll po ako sa online Bible School. Kaya kung kayo ay module slide din Pastor. Okay. At talagang ganun pala yun, yung kapag halos isang dekada ka nang hindi nag-aaral, tapos bigla mag-aaral ka ngayon grabe, biyaya lamang. Katatapos lamang ng long exam, nakasagot naman. Thank you, Lord, multiple choice. So, may 25% chance si Pastor. So, kapit. Pag-pray niyo si Pastor, kailangan ka lang mag-pray. Okay, tutuloy ka. Pagka naman nagtrabaho ka, yung matatanggap mo, ang tawag doon ay sweldo. Diba? Kung ikaw naman ay nanalo sa isang race o sa isang paligsahan, ang tawag doon ay trophy, prize, reward. Yung mga masisipag mag-join ng youth league, online youth league, kasi nga naman, talaga namang ang El Chocolate, namimigay ng tsokolate. Ano? Kung di nyo po alam sa mga nasa sa live streaming kung ano yung El Chocolate, visit the page El Chocolate sa Facebook. Ayan. At marami pong promos dyan, mga mahihilig sa sweets. Ayan po yun. Madami po kayong mabibili dyan sa murang halaga. Okay. Pero anong biyaya? According to the Bible, ang biyaya, ito ay yung tinanggap at wala kang ginawa para makuha ito. Ito'y regalo. Sino po dito yung nagtrabaho ka ng 24 oras para lamang makatanggap ng regalo? Ninong, oy, naanak, ba't narito ka? Magtatrabaho po ako sa inyo simula po ngayong October hanggang December. Bakit? Papasko na po, para ako po papaskuhan ninyo. Ay, hindi papasko ang tawag doon. Ang tawag doon, sweldo. Okay, so what is biyaya? Biyaya ay regalo, kusang loob na ibinigay ng Diyos sa atin. At talaga naman, kung magbabasihan if we are deserving or not, yes, we are not deserving. Okay? Kaya every time the enemy ay nilililangkat, sinasabi, "Hoy, you don't deserve God's grace." Sabihin mo, tama, I don't deserve God's grace. Yun talaga ang definition ng grace. I don't deserve it. Okay? Sabihin mo nga ngayon sa katabi mo, pati yung mga nasa sa live streaming, hindi ako deserving sa biyaya ng Diyos. Kaya nga't yun ay biyaya. Okay? Praise God. Ano kailangan natin gawin dito or maunawaan? Be confident. Be confident kasi ang Diyos ay mabiyaya. At sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gagawa sa ikabubuti. Alam niyo po ba that God can bring good out of the worst evil? Ano sabi ko? God can bring good out of the worst evil. Talaga? Paano po, Pastor? The best example ay yung mamatay ang anak ng Diyos. Napakalungkot, no? Sabi nga dun sa isang kanta, the darling of heaven crucified. Imagine the darling of heaven, ipinako, pinahirapan. Na kung yung mga tao that time ay nagdidiwang dahil nangyari ang gusto nila mangyari, maparusahan si Jesus, imagine niyo kung ano naman ang kabaligtaran nun sa langit. Malamang ay nagluluksa ang nasa sa langit. The darling of heaven, pinahihirapan sa lupa.
The darling of heaven na bago pa ang simula ay nandoon na, sinasamba na ng mga anghel, araw-araw, walang tigil, sinasabi, banal, banal, banal ang Panginoon. Sabi dun sa aming Bible school, bakit daw ang mga angels ay pag nagsasabi sa Diyos sa langit ay banal, banal, banal. Dalawa daw ang dahilan noon. Kaya daw tatlo, hindi daw sapat ng isang banal. Ganun ka banal. Grabe, na-imagine nyo na heaven. Ganun ka banal. Pangalawa, ang dahilan ay dahil, kaya daw yung tatlo ay dahil Trinity. Banal, banal, banal. Galing ano? Okay. God can bring good out of the worst evil. He did it at the Calvary. Pinaka-pangit na pwedeng mangyari ay nangyari and still ginamit pa rin ng Lord sa ikabubuti. Then tell me, anong sitwasyon mo ngayon? Anong sitwasyon mo ngayon? Na sinasabi mo, kaya ba talaga ni Lord pagandahin pa rin ang resulta ng nangyayaring ito sa akin? Sa pangit na ng nangyayaring ito sa akin? May sasabihin ako sa iyo. And this will set you free and this will level up your hope kay God. Yes, kaya niya yan. Even ang kamatayan ng bugtong na anak ay ginamit pa rin ng Diyos sa ikabubuti ng lahat. Oh, I remember Moses. Si Moses po noon pa man, siya ay tinawag na ng Diyos para sa isang dakilang task. Okay? At alam naman na ninyo kung anong ginawa ni Moses. Si Moses ang nag-lead sa Israel palabas ng Egypt. Kaya lang, ang problema, hindi pa nga panahon, alam na niya siya tinawag para iligtas ang Israel sa kuko ng Ehipto. Naks. Parang sini eh, no? Kaya nga lang, minsan, ang tao, mabait, kahit di pa panahon, pinipili. Yun, may mga tumitingin sa akin. Saka siguro yung mga nasa live streaming, kumakamot ng ulo. Ano sabi ko? Ang tao, makulit, minsan kahit di pa panahon, pinipilit. Ba't pinipilit, pastor? Makulit. Kaya ano nangyari? Alam ni Moses na di pa timing, pero alam niya rin called siya. Kaya nung minsan nakita niyang may minamaltrato kababayan niya, Hudyo, binamaltrato ng Ehipsyo, ng isang Egyptian, na ginawa niya, pinagtanggol niya yung Jew hanggang mapatay niya yung Egyptian. Nangyari, ginamit niya ang sarili ng lakas, siya'y nabigo. Kaya, di ba, if you're familiar with the story, dahil sa nangyari, edi, siya'y guilty. Sa ginawa niya, kasi sa totoo lang, alam niyo ba kung pwede naman siyang ma-absuelto sa kasong yun? Bakit? Siya'y kilalang anak ng Paro. Siya'y kilalang anak ni Pero dahil siya'y inampo ni Pero. Lusot na yun. Sasabihin naman sa hukuman may mga saksi ho. Yan hong anak ng hari ang pumatay doon sa isang gwardiya. Ano sasabihin ng mga saksi? Sasaksi ka pa? Oo, sasaksi ako. Sasabihin naman tingnan mo, tingin ng hari sa iyo. Siya ka. Yari ka. Sasabihin ng mga saksi, wala po ako nakita. Ako po yung naglulumi ng oras na yun. Di ba? Yan naman ang kalakaran dyan Yung anak ng isang mataas na leader, huling-huli sa akto, merong mga pinagbabawal na gamot. Nakakasuhan ka, wala naman. The same thing is true doon sa setup ni Moses that time. Hindi na nga lang kinaya ng dibdib ni Moses, kaya kahit pasabihin ng tatay-tatayan niya, ang bahala sa iyo na, lusot ka na diyan, pagpapatayin mo lahat yan, wala nang problema. Ako ang hari dito. At alam niyo po ba, that time sa Egypt, ang Pero ay hindi lang basta tinitingnan ng tao as king. Ang tingin ng mga tao sa kanila ay small letter G, God. They are God. Kaya nga, di ba, minamamified yung mga katawan nila because they believe na sa susunod, mabubuhay pa yung mga yun dahil mga Diyos ang dami yun, mga Diyos. Okay? Kaya lang hindi na kinaya ng dibdib ni Moses Kaya anong ginawa niya, di ba? Kaya umalis siya. Pakalayo-layo.
Pero ano nangyari? Palibhasay ang calling ni God ay irrevocable. Alam niyo ba ibig sabihin ng irrevocable? Hindi na nababawi. Ang pagkatawag ng Diyos ay hindi nababawi. Kaya mapapansin mo yung mga tinatawag ni Lord sa paglilingkod, ay hindi na makakatakas yan. Miski pa ya'y magsimang, miski pa ya'y mag-abroad, miski pa ya'y mag-caregiver sa kung saan mang planeta, hindi yan makakatakas. Remember what happened to Jonah? Hindi si Jonah Wells, ha? Si Jonah sa Bible. Ano nangyari kay Jonah? Nagpilit tumakas. Pinapupunta ni God sa Ninive, nagpilit pumunta ng Tarsis. Anong ginawa ni Lord? Binagyo sa gitna ng biyahe. At nagkaalaman na kung sino nagpapabagyo, si Jonah. Anong ginawa ng mga kasama? Tinapon sa barko. Yung mga nagpipilit pang sumakay ng barko, alam naman yung tinatawag siya, wag mo nang intayin na ikaw ay itapon pa sa barko. Dahil ang nangyayari doon, mabuti na lamang kay Jonah, ang lumunok sa kanya ay balyena. At least lunok. Paano pagpating ang dumali sa iyo, lalo dito sa Pilipinas? Halimbawa, nagpilit ka, pinapupunta ka ng ibang lugar, pumunta ka sa Pamindoro, ay pagsalabing pating daw diyan, eh di baka pating, di bali kay Jonah, lunok, eh pagpating mo yan. Hello? Pero alam nyo, yun nga, ba't ko ito niya binabanggit? Pag tinawag ka ni Lord, si Lord, walang bawian. Pag tinawag ka ni Lord, pag si Lord nagsabi sa iyong seryoso ako sa iyo, I want to have this relationship with you, seryoso si Lord, walang bawian yan. Ibang-iba sa tao. Ang mga boys, minsan, uy, ari talagang crush ko ari talagang crush ko pare, no? Talaga. Tingnan mo naman, ay, ganda ng buhok. Ay, crush ko na rin. Pagharap, ay, hindi ko na pala crush. Bakit? Eh, classmate ko nung college yan, eh, varsity rin ng basketball yan, kilala ko yan, eh. Kala ko na may kung sino. Si ano yan eh. Si John yan eh. Si John. John Ezekiel. Wala na yung wala namang Ezekiel dito. Okay. Binabawi ng tao. Pero iba si God. Balik tayo kay Moses. 40 years ang nakalipas. Yung pagkatawag ng Diyos kay Moses, andun pa rin. Ilang taon? Kaya yung sasabihin mo, wala, pastor, kung naman yung mga magtatagal na ako sa barko. Wala kahit pa 40 years ka doon. 40 years later, pinaalala ni Lord ng calling niya kay Moses. Moses. Diba? Merong isang pasaway na tupa, you know the story, punta ko saan, hinamon ni Moses, napapunta doon sa kuweba, na merong halaman na may apoy pero di nasusunog. Para mas madali nyo imagine, yung ating saksakan kanina, nagdidikla pa, nausok, parang gano'n. Kaya po wala tayong ilaw ngayon na maganda. No? Para po sa mga nasa sa live streaming, yes. Kaya po medyo madilim at yung nagniningning lamang po sa screen yung ngayon noon ni Pastor. Ay dahil nakatutok po sa noo ko, tama-tama naman, all things work for the good talaga. Hindi yung akin namang noo ang nagre-reflect ng kaliwanagan ng hindi siya. Kaya. Okay. Ito na. Totoo lang ako nadi-discourage kanina doon sa mga nakikita ko eh. Ganun magtuturo eh, merong natiklapit, minahusok din eh. Talagang hanip sa effects. Okay. May smoke machine. Okay, nadi-discourage honestly, pero alam nyo, sabi ni Lord, ito nga ang pinapaturo ko sa iyo eh. I will use everything for good. Nagdagdagan ng jokes. Praise God. Thank you, Lord. Napakabuti niyo po. Okay. 40 years na ang nakalipas, pero hindi pa binabawi ni God yung pagkatawag niya kay Moses. Maaaring yung span of time na ganun kahaba ay si Moses ay ramdam niya failure na siya. Sino dito yung ang tagal-tagal mo ng graduate pero wala ka pa rin work? Diba? O kaya
Ang tagal-tagal mo na nag-a-apply pero wala ka pa rin work. O ang tagal-tagal mo na nagtatry mag-business, wala ka pa rin business. Nilasabihin ako sa'yo, bagamat nagtatagal yan, tiyak na merong ginagawa ang Diyos dyan. Okay? Bagamat nagtatagal yan, may gagawin si Lord dyan. At if God is making you wait, then you are in good company. Kung ikaw ay pinag-iintay ni Lord, siya, maganda ang mga katropa mo dyan ay yung mga man of God. Bakit? Si Moses nag-intay ng 40 years. Si Abraham nag-intay ng almost 100 years bago magkaanak. Come on. Diba? Si Jesus nag-intay ng 30 years bago mag-start ng ministry. Alam niyo, puro mga nag-intay. Si Hannah, bago nagkaroon ng anak, na si Samuel, nag-intay pa rin ng mahabang panahon. Ang pagkamalang lasing dahil sa tindi ng pagpipray. Hello? So if God is making you wait, letting you mag-intay, you're in good company. Okay? Pero ang punto ko lang dito, even there is a period of waiting, ang plano ng Diyos sa iyo hindi mababago. Because your negative past or your waiting period cannot disqualify you sa mabuting bagay na inihanda ng Diyos for you. Okay? Si Moses, feeling niya failure na siya. Paano ko po nasabi? Nung kinakausap na siya ni God, ano sabi ni God? Moses, gagamitin kita. Ikaw ang maglilid sa Israel palabas ng Egypt. Ano sabi ni Moses? Unahan mo ako. Mayan mo manali na. Ako po'y utal. Ako po'y mahirap magsalita. Maikli po ang aking dila. Ano sabi ni Lord? Gagamitin ko yung kapatid mo si Aaron, siyang spokesperson mo. Pag kulang pa, yung isa mong pang kapatid si Miriam, mas madaldal yun. Hindi po Miriam Defensor, malangit nawa. Okay? Ano pa? Ay ano po, wala naman po sasabihin ko sa paro. Sasabihin ko, sino nagsugo sa akin? Ano pong pangalan ninyo? Sasabihin ko si Diyos. Sasabihin naman niya, ako ang Diyos. Mahirap ka usap po yung pero. Ano sasabihin ko? Sabihin mo, nagsugo sa iyo, ako nga. Si Yahweh ang nagsugo ka mo sa iyo. Ay, paano ko po mapapatunayan kayo nagsugo sa akin? Siguro yung ako si Lord, kakamot-kamot ng ulo. Gayo na lang sa munod. Ba't ka na ang tanong? Pero dahil nga si Lord, dahil hindi katulad ni Pastor, praise God. Si Lord ay napakatyaga, kaya si Lord nagpapaliwanag. Imagine, isang Diyos na lumikha ng lahat ay nagpapaliwanag sa nilikha. Ganong katyaga ang Diyos sa'yo, sa atin. Sino po rito yung mga marami ng tinanong kay Lord at pinagtyagaan tang pagpaliwanagan at paunawa ni Lord sa iyo? Hello? Nox, siya, hindi ko na kayo idadamay, ako na lang ang gayon. Kala ko pa naman nung dumami, madami nang magpa-participate. Wala nagpa-participate. Joke lang po, baka maniwala yung mga nasa live, nagpa-participate sila. Hindi lang masyadong kita kasi nakamas. Ang mas po kasi nila dalawa, isa sa ilong at sa bibig, saka isa po sa mata. Pag yun na may nasita pa, iwan ko lang. Okay, joke lang din ulit yun, joke lang din. Okay. Ang dami niyang excuses. Bakit ang tao nagkakaroon ng mga excuses? Kasi nga akala niya, yung negative past niya ay magdi-disqualify sa kanya para mas maging maganda yung future niya. Sino ba naman mga nakakakilala? Kita naman natin na ang daming hindi maganda yung past, pero huwag ka sila yung mga successful na yun. Hindi ko naman sinasabing papangitin mo yung magiging past mo. Okay? Kung maganda naman ang past mo at maganda ang present mo, then you are super blessed. Ang sinasabi ko lang dito, yung mga may past na, hindi naman yung may mababalikan mo pa, time travel, mababalikan mo pa, tapos aayusin mo, hindi mo naman mangyayari yan. God renewed Moses and made him a good leader. Wow. Bakit? Because God is the God of second chances. Sabihin nga natin lahat, God is the God of second chances. At kung hindi nga lang magkakamali sa English, pag si pastor kasi ang magsasalita niya, ang aking version niya nito, God is the God of second chances, says. Talagang plural na plural na plural. Bakit? Yun naman totoo eh. Sino ba dito yung naka-experience kay God ng hanggang second chance lang? Di ba hindi naman?
Lagi ang daming chances nga eh. So, God is not just the God of second chances, but He is the God of chances. Okay. Sabi po sa James chapter 1 verse 5, James chapter 1 verse 5, if any one of you lacks wisdom, you should ask God. Okay? And God will give you without finding fault. Ito yung madalas nating naririnig. James chapter 1 verse 5. Madalas natin ito naririnig, lalo na sa mga estudyante. Ito yung mga madalas kinukote ng estudyante. If any one of you lacks wisdom, you ask God. Hanggang doon lang natatandaan natin. Pero gusto ko makita nyo yung second part. If any one of you lacks wisdom, you should ask God, for He will give you without finding fault. Magbibigay ang Diyos at hindi ka na niya hahanapan muna ng pagkakamali bago magbigay. Di ba? Akala kasi nung iba minsan, ang Diyos ay katulad ng tao na bago magbigay, kailangan malinis na malinis ka. Yes, sa biyaya po ng Diyos at yun ang kalooban niya sa atin na tayo'y mamuhay ng may kaayusan, malinis. Okay? Pero, good to be true, sino ba naman dito talagang linis na linis? Wala naman eh. At kahit paanong linis ng pagkatao mo, pagharap mo sa isang Diyos na banal, marumi ka pa rin. Okay? Kaya kung ang pagbabasihan para makahingi sa isang Diyos na banal ay kalinisan, wala na makakahingi. Hello? Wala na makakahingi. Kaya nga, sinasabi or ni-encourage tayo ng author ng James na, huy, kung meron man sa inyo nagkukulang sa karunungan, humingi kayo sa Diyos, huwag kayong mag-alala, bibigyan niya kayo ng masagana at hindi niya hahanapan kayo ng anumang butas o kasalanan. Bakit? Imagine kung ang Diyos ay parang ganito, na magbibigay lamang siya kapag ka wala kang sabit sa buhay. Sino kaya makakahingi? Si Bieber kaya makakahingi? Ang mabait po yan si Denver. Oo nga, pero madami yan na ikwento sa akin. Gusto niyong ikwento ko ngayon? I choose to be mabait, kaya hindi ako magkikwento. Okay? Anong ibig sabihin? Kunyari, katulad siya ng isang tatay na nahingi yung anak ng tulong, eh kaya lamang alam niyo, yung halimbawa, isang umaga, pagpasok ni Kenneth sa kwarto ng kanyang anak, ay nakita niyang bukas ang bintana, nagulat siya kaya sinilip niya. At pagtingin niya sa bintana, ay yung kanyang anak ay nakabitin sa puno at nahingi ng tulong. Daddy! Help! Kala ko mababa lang, magtakas pa lang. Daddy, tulong! Ano sa tingin niyo ang sasabihin ni Kenneth bilang isang tatay? Sasabihin ba niya, teka muna, i-chat ko lang yung teacher mo kung talaga nagpa-participate ka ng maayos sa school bago kita tulungan. Ganun ba? O kaya naman sasabihin ba ni Kenneth, anak, hang on. Hang in there. Ha? Hawak ka lang muna. Tatanong ko muna sa nanay mo kung talagang ikaw ay masipag sa gawaing bahay. Ganun ba? O kaya halimbawa ba, halimbawa si Ining, nakita niya si Alexa nakabitin sa puno at nahingi ng tulong sa Alexa, sasabihin ba ni Ining, hintay muna, bago kita tulungan, titingnan mo ano muna mga pinost mo sa Facebook, baka kung ano-ano lang eh. Ganun ba yun? Di ba immediately tutulungan mo? Hello? Kung ikaw yung magulang, immediately tutulungan mo? Ano bang the best description ng Bible sa ating Diyos? That our God is a Father. He is a Father. Siya'y tatay. Kaya maniwala ka sa akin, kapag nangailangan ka ng tulong, hindi ka na niya hahanapan muna ng kung ano yung mga pagkakamali mo. Immediately, He will rescue you. He will help you. Okay? At pwede mo bang palakpakan ng Diyos doon? Praise God. Kaya yung iba minsan, ay, nahihiya po akong humingi ng tulong kay Lord. Ay, sino pang hihingan mo ng tulong? Eh, may mga kasalanan po kasi ako. Eh, ba't to? Ang binuburo. Eh, di hingi ng tawad, sabay hingi ng tulong kay Lord. Nakakahiya na po, lagi na lang ganun. Eh, di sabihin, hayaan ng Diyos, huwag laging ganun. Huwag na maging ganun. Hindi po pwedeng di ka mapapansin ng Diyos. Iba kasi akala hindi siya napapansin. Pero ito ang katotohanan.
Ikaw ay apple of God's eyes. Ano sabi ko? We are the apple of God's eyes. Ano ba ibig sabihin ng apple of God's eyes? Ikaw ay yung lagi niyang tinitingnan. Kay mahalaga sa Kanya. And we are His prized possession. Ano ba ang sabi niya sa isang verse? Sabi ni Lord sa isang verse, I am willing to exchange nations for you. Huh? Ano sa Tagalog yun, Pastor? Ang Diyos daw ay willing na ipagpalit ang mga nasyon para sa iyo. No wonder, ang sabi rin pala sa Bible, na ang isang pastol, at alam naman natin si Lord yung binabanggit doon, ang pastol, willing iwan muna ang 99 para lamang iligtas yung nag-iisa. Ganun ka ka-special kay God. Sabihin mo nga, special ako. Lalo na kay God. Kung lomi ka, ang toppings mo, cordon bleu. Ang toppings mo, yung mga smoked salmon. Anong lomi yun, Pastor? Saan yun? Hindi ko alam. Gusto ko lang makita mo kung gaano ka ka-special. Come on. Meron na ba kayong nakainan na lumian ang topping smoked salmon? Baka kasi meron ng lomi na cordon bleu ang toppings Baka meron Baka matsambahan tayo Pero yung smoked salmon, wala pa akong nakita noon. Meron? Lomi, ang toppings daw, lobster. Ba't napapunta tayo sa lomi? Special Pag dito kasi sa Batangas, pag nabanggit mo special, lomi. Diba? Lomi. At anong mga toppings niyan? Isasabi ko sa iyo, kung ikaw, ang tingin sa iyo ng Lord ay lomi, kung sakaling lomi ang toppings mo, smoked salmon, cordon bleu, lobsters. Ganon ka ka-special. Kaya sabihin mo nga uli, yung dapat this time, yung totoo at naniniwala sa sinasabi mo, special ako! Special ako! Lalo na sa paningin ni Lord. Lalo sa paningin ni Lord. Yes, God. Pwede ko ba marinig ang palakpak ng mga special? Okay. Everybody say, gumagawa sa ikabubuti. Kung gumagawa sa ikabubuti ang Lord, according to Romans chapter 8 verse 28, ibig sabihin, merong hindi talaga mabuti. Gagawan lang ng paraan ng Diyos na maging mabuti. Kaya wag ka nang magtataka na may mga nangyayaring hindi maganda. Alam na yan ni God noon pa. It only means na hindi lahat ng bagay sa ating buhay ay maganda. The truth is, majority pa nga ng nangyayari sa mundo ay hindi maganda. Hello? Yun naman ang totoo lalo na ngayon. Ano ba nangyayari talaga? Dati-dati ang binibilang lamang ay kung ilan ang populasyon ng mundo. Ngayon, kasama na rin sa bilang kung ilan ang namamatay sa COVID. Ito katotohanan. Majority, sa totoo lang, majority sa nangyayari, mas marami ang nangyayari sa ngayon sa mundo ay hindi maganda. Pero huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa inyo. God allows what He hates to accomplish what He loves. Masabi ko? God allows what He hates to accomplish what He loves. May mga pagkakataong hinahihintulutan, hindi ko sinasabing si Lord ang gumawa, pinahintulutan. Kaya minsan may mga nagtatanong, Pastor, bakit po ang Diyos, kung ang Diyos ay mabuti, bakit gumagawa siya ng mga bagay na masama? Sino may nagtanong na rin sa inyo ng gano'n? Kung ang Diyos ay mabuti, ba't may ginagawa siya masama? Ba't gumagawa siya ng masama? Ika-clarify lang natin, hindi po kailanman gumawa ang Diyos ng masama. Eh, saan galing yung masama? Bakit may masama? Okay? Ang Diyos po ay hindi gumagawa ng masama, pinahintulutan niya lang yung masama. So, the author po ng sama is not God, but Satan himself. Pinahintulutan lang. Remember the story of Job? Hindi po ang Diyos ang nagbigay kay Job ng mga problema. It is Satan na nagbigay sa kanya ng problema, pinahintulutan lang ng Diyos. Isa pang tanong, kung ang Diyos ay mabuti, bakit pinahintulutan, bakit hinayaan niya may Satan? Ba't lumikha pa siya ng Satan? Okay? Ito yun. In the virtue of creation,
share ko sa inyo yung mga natututunan ko sa online Bible School. In the virtue of creation, ang Diyos, somehow, parang medyo nag-iisip siya kung lilikhain niya ang tao. Mapansin niyo, pinahuli nga eh. Nalikha na lahat eh. Sino kahuli-hulihan nilikha? Tao. Sabi nga ng iba, bakit pastor nung nilikha ni Lord yung iba, sinabi lang, bakit sa tao, kumuha pa ng lupa, inanyuan pa, ganyan. Kasi nga nag-iisip pa, tutuloy ko ba ito? Talaga pastor? Ganun talaga ba nangyari? Hindi, ito isip ko lang eh. Ito pagkakanawa namin eh. Iniisip, bakit? Kasi meron siyang something na ibibigay sa tao na wala sa ibang creation. Kaya pinag-iisipang mabuti ng Diyos. Kaya nga di ba sabi ng verse sa Psalms, that God created you fearfully and wonderfully. Fearfully, hindi nakakatakot. Yung iba kasi pag tinatagalog, at nilikha ka ng Diyos na nakakatakot at nakakagulat. Kaya nung nabasa nung tinatagalog yung English version, sabay tingin sa katabi, kaya pala. Hindi yun ganon. Ang ibig sabihin lang noon, pinag-iisipan niya dahil may ibibigay ang Diyos na katangian niya sa tao na wala sa ibang nilalang. At ano yun? Free will. Free will. Kakayanang mamili. At dahil dun sa kakayanang iyon na ibinigay ng Diyos sa tao, dun pa lamang nagsimula yung other side. Kung pipili ka, alam ka naman, paano ka makakapili na walang choices? Sino ho rito naka-experience ng pumili ng walang choices? Mami, anong ulam? Mamili ka na dyan. Pagbuklat mo, wala namang iba Hindi, pumili ka na 3 pirasong galunggong yan. Piliin mo na yung malaki kung gusto mo. At least yun may choices pa rin. Di porket lahat galunggong, at least may malaki, may maliit, may medyo. Dito ka na sa malaki, kaya yung bunso hanggang buntot kinain kasi maliit na nakara. Anyway, doon yun nagsimula. Saka ang gusto ni Lord, genuine love. Paano mo nasasabing genuine ang love? Pag may choice. Halimbawa, sinabi halimbawa ni Rosette kay John, ikaw ang mahal ko. Talagang with feeling sinabi ni Rosette. Tapos nakaganan lang si John. Walang ka-epek-epek. Nasabihin naman ni Rosette, huy, ba't wala nga epek sa'yo? Bakit ka ganyan? Ang sasabihin, halimbawa sinabi naman ni John, wala naman ng ibang lalaki sa mundo, ito ako lamang. Actually, sinabi rin niya ng ibang mga girls na na-meet ko. Bakit? Ako pinakapogi dito sa mundo. Bakit? Ako lang ang lalaki. Hello? Imagine, di ba? Paano mo masasabing genuine ang love kung walang choice? At ang gusto ni Lord sa tao, love. Paano masasabi ni Lord na genuine ang love ng tao kung tayo lahat ay walang choice? At ganun, sabi nga, kung mabuti ang Lord, bakit hinayaan niyang may masama? Sobrang buti ni Lord na kahit alam niya magkakaproblema sa banda-bandariya, binigyan ka pa rin niya ng choice. Naalala niyo yung sinabi niya sa Genesis bago magkaroon ng baha at the time of Noah, ang Diyos ay nagsisi sapagkat nilikha niya ang tao. Oh, yan na naman pastor. Di ba sabi niyo mabuti ang Diyos? Ba't nagsisi nung nilikha ang tao? Hindi naman siya nagsisi lang dahil sa pagkalikha sa tao. Hindi pa naman yung close-ended sentence. Ang ibig sabihin lang noon, nagsisi siya, napaisip siya dahil binigyan nga niya tayo ng free will. Pero, again, ang pagbibigay ng Diyos ng free will sa atin is another proof of His goodness. Imagine kung tayo parang mga robot na walang choice. Nasaan ang love doon? Na kung ang isang bansa ay walang choice ang mga tao kundi sumunod lang at wala silang kalayaan, nasaan ang love? Sa isang relationship, masyadong mahigpit yung isang partner, hindi na wala nang magawa sa buhay na iba yung isang partner, nasa ng love. In conclusion doon sa while God is good pero hinayaan niyang may bad, yun na yun. God is so good na hinayaan niyang may bad.
And that is our lesson for today, class. See you again on our joke lang po yan. Okay. Tuloy natin. Sabi po ni Rick Warren, God turned crucifixions into resurrections. Galing. Di ba? Gumagawa sa ikabubuti. God turned crucifixion into resurrection. Ito naman ang version ko dyan. God can turn crucifixions into salvation. Diba? Pinakamalalang parusa sa panahon ng Romano. Pinakamalalang parusa. Ang crucifixion po ay parusa sa mga notorious na mga kriminal sa panahon ngayon. At sabi nga ng ibang Bible scholars, hinayaan daw talaga ni Jesus mainis ng mainis sa kanya ang mga tao para yung pinakamatinding parusa that time ang ibigay sa kanya. Sa paningin ng tao. Para lang maunawaan ng tao gaano katindi ang kasalanan na kinailangan ng isang Diyos na mamatay sa pinakamatinding parusa nung time na yon. Para makita ng tao, are ang kasalanan, galing kahirap, katindi ang kasalanan. Kaya dapat mong kasuklaman. Ano pa? Specialty po ni Lord ang magpalabas mula sa pangit ng maganda. Okay? Kaya kung di ka ganun ka-confident sa itsura mo, huwag kang mag-alala. Malamang ang babawi si Lord sa magiging anak mo. Ilan lang ang tumama. Pang matalino talaga yung joke na yun. Reviewin po natin yung family tree ni Jesus. Sa family tree po ni Jesus, meron pong 4 na babae dong nakalista na talagang kumuha ng atensyon ko. Okay? Sino po yung babae na nakalista sa family tree ni Jesus na kumuha talaga ng atensyon ko? Si Tamar, si Rahab, si Ruth, at si Bathsheba. Okay? Bakit po nakuha nila ang 4 na babaeng yan ng atensyon ni Pastor sa family tree ni Jesus? Isa-isahin natin. Sino si Tamar? Si Tamar po, sinidus po niya ang kanyang biyanan para siya'y mabuntis. Ano naman yung Pastor? Ba't nasa family tree ni Jesus yan? Nandun eh. Sino pa? Si Rahab. Sino si Rahab? Sinong nakakakilala kay Rahab? Bibigyan ko kayo ng clue. Panahon na pababagsakin ang Wall of Jericho. Panahon na merong pumuntang mga espiya at sinong tumulong sa kanila? Si Rahab, di ba? Kunyari, naunawaan nyo. Ha? Devotion is line, ha? Para na makarelate tayo. Okay. Sino si Rahab? Prostitute si Rahab. Ano ba naman yung pastor? Meron ng sidus, kasi ngayon prostitute pa. Ano magkabarkata? Ayan, tutuloy ko ha. Si Bathsheba, kasama siya sa family tree ni Jesus, pero alam naman na natin na siya ay nag-commit ng adultery with David, and at the same time, yun ang nag-lead para mamatay ang kanyang asawang si Uriah. At sino pa doon sa yung 4 na babaeng sinasabi ko sa inyo kanina? Si Ruth. Okay, Pastor, okay naman si Ruth ah. Mabait naman si Ruth. Kaya nga nagustuhan siya ni Boaz. Diba? Oo nga, mabait si Ruth. Kaya nga lang, si Ruth ay hindi Hudyo. Siya'y Moabite. At siya'y nakipag-relasyon sa Hudyo. At that time, bawal yun. Hindi sila pwedeng makipag-interrelation with other tribes, with other nationalities. So, mali pa rin. Anong punto ko? Hindi maganda ang kanilang records, pero God brought good out of bad nung manggaling sa pamilyang ito si Jesus. Ano sabi ko? Hindi maganda yung record. Hindi mga mabubuting tao sa paningin ng tao yung mga babaeng binanggit ko, included sa family tree ni Jesus. Pero, maganda pa rin ang naging resulta. From that family tree, doon nanggaling si Jesus. God's purpose is greater than our problems, our pain, and even our sins.
Kung tayo may magkamali o magkasala, hindi hingi nga agad ng tawad. At ito ang sinasabi ng Hebrews chapter 4 verse 16. Hebrews chapter 4 verse 16. Come boldly to the throne of grace. Ikaw ay buong kumpiyansang lumapit sa trono ng Diyos. The question now is your mistake too much for God's mercy? Ang pagkakamali mo ba ay sobrang tindi na ito hindi na kaya ng habag ng Diyos? Hindi. Sabi ko nga sa inyo kanina, walang kasalanan ang napakalaki para tayong ilayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ko sinasabi ito para magpatuloy ka sa kasalanan. Sinasabi ko lamang ito upang malaman mo na sobrang tindi ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa atin. Sabi po sa Psalms 139 verse 16, Psalms 139 verse 16, He wrote everything about us. Sabi po sa verse na iyon, alam na ng Diyos ang lahat ng patungkol sa atin at noon pa'y isinulat na ng Diyos kung ano mangyayari sa iyo. Pero hindi po nabanggit sa verse na iyon na isinulat doon na today, my son will do something that is too much for my mercy. Sa araw na ito, October 18, tama ba? 18 ngayon, 2020, may gagawin si Carlong kasalanan at ang kasalanang ito ay hindi nakakayanin ng aking habag. Meron bang nakasulat na gano'n? Wala naman eh. Okay? So, ibig sabihin lamang nito, church, ay totoo ang sinasabi ni Paul that nothing can separate us from the love of the Father in Christ Jesus. Wow. Kaya, hingi rin naman agad ng tawad. Okay? Hingi rin agad ng tawad. Everybody say, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Ibig sabihin pala, ang lahat ng bagay o pangyayari sa ating buhay ay hindi sila isolated acts. Hindi sila parang, ito ay walang connection dito, itong nangyari ito ay walang connection dito. No. Hindi sila isolated acts, kundi sila ay interdependent parts. Interdependent parts. Okay? Na magkakatugma. O magkakatugma. At ito po ay ginagamit ni Lord sa ikabubuti. Okay. Ang pwede po, pinakamagandang illustration dito ay yung pagka nagbe-bake po tayo. Yan. Siguro naman marami mga nag-attempt mag-bake ngayon. Ano? Kasi wala magawa sa bahay, puro internet lang na halos. Nakita may mga nagbe-bake. Sino po mga nag-attempt na gumawa ng brownies? Gamit po yung supot na papel, ilagyan ng mga brownie batter, tapos yung nuts, nilagay sa microwave. Paglabas, nagkitatala yung naglambot lang. Sa internet, naging brownies, bakit di niya sa akin ginawa? Nakaw, minsan nga hindi tunay. Okay, pero yung iba nag-attempt mag-bake, talagang kompleto, regalo, etc. Andiyan, ginawa lahat, sinunod lahat ng instruction. Tapos nung isasalang na sa oven, naalala niyang wala pala kaming oven. Kaya, ang ginawa, binanatan na dahil sa kawalay at di naging pancake. At least nakain. Okay. Pag-usapan natin yung sa baking, ano ba mga ingredients niya, di ba? Kung papansin niyo, meron diyang flour, meron diyang milk, meron diyang sugar, meron diyang butter, yung iba may honey. Nilalagyan nila ng iba, chocolate chip cookies, etc. May konting tubig, may konting oil. At ano pa, hindi natin pwedeng alisin dyan yung baking powder. Ano? O baking powder, o yeast, o whatsoever, basta pampalsa. Nilalagay natin yun dyan. Ano ibig sabihin dito? Kung iisa-isahin mo ang lasa niyan, hindi naman sila masarap lahat eh. Sino po ba nakatesting ng tumikim ng raw na harina? Talagang, ito masarap to pag nagiging tinapay. Masarap din siguro to pag harina lang binanatan mo. Ang lasa, no? Ang lasa, no?
Mapakla-pakla yun ano. Tama ko. Pa naman na-try eh. Minsan nga, tingnan natin, challenge natin si Boy Tapang. Mukha siya ng Marina. Okay. Easy lang to sa akin! O ano pa? Yung chocolate chip cookies, cookies na agad. Yung chocolate chips, pag kinain mo, masarap yan. Sa El Chocolate, may mga chocolate chips din po sila. Ayan. Masarap din yan. Ano pa? Pag tinry mo yung butter, okay din naman. Huwag mo lang dadamihan. Alam mo na, mangyayari sa chat mo. Diba? Masarap din naman. Ano pa? Yung mga hindi mo pwedeng tikman. Kasi hindi masarap. Yung oil. Meron ba nagpapak ng oil dito? Uy, ano yan? Olive oil. Talaga? Mahal yan, di ba? Oo. Di masarap yan pag mahal patikin. Uy, ano ba yan? Oil pa rin. Ano pa? Ay, mga hindi masyadong masarap doon. Yung raw na egg. Di ba? Sino nakatry na doon? Yung itlog, kinasaw, tapos ininom. Yun daw iba, hindi daw kinasaw. Nilunok pati shell. Ano yan? Sawa? Okay. Then, inano daw, yung inaabangan daw umitlog yung inahin, tapos pagkalabas daw ng itlog, kukunin daw, tapos saka daw iinumin. Oo. Gamot daw yun. Gamot saan? Magkakasalmonella ka. Yun. Okay. Hindi din siya masarap. Lalo na yung yeast. Diba? Ano ba lasa pasta ng yeast? Siguro mapait. Di naman ako ganun kalakasan trip na nagpapapak ako ng yeast. Pero, napansin ko yung mga pancake, pag nasobrahan sa yeast, pumapait siya. Ayun. Ano ibig sabihin? Ito yun eh. Hindi sila masarap individually. Pero kapag pinagsama-sama mo siya, magpa-come up ka sa isang masarap na cake o masarap na pancake. Paano nangyari yun? The same thing with the Lord. Ano? Kaya niyang i-blend together yung mga sitwasyon mo. The sweet situations, the bitter situations, the mapakla situations. Kaya niya gamitin yan all together for your good. Kaya kapag ka mayroong mga sitwasyon sa buhay mo na hindi maganda, di ka na natutuwa, pasalamatan mo pa rin ng Diyos at sabihin mo, Lord, pampasarap lang ka rin. Pampasarap lang. Sino naniniwala dito na itong COVID, itong pandemic, pampasarap lang? Amen! Ay kakatagal na pastor na nakalagay na yun, minamari. Mas masarap pag matagal nakababad. Yung mga nakakarinig po ng message na ito, malamang sinasabi mo, ay matagal na po ang sitwasyon ko ito, di pa rin nababago. Handa ka. Ang haba ng marination mo. Napakasarap niya. Okay? May sasabihin ako sa inyo, pakinggan niyo ito ha. Let God work all the ingredients together. Trust that He can use even the bitter. Let Him mix it in the batter and make you better. Alin ba yung batter? Yung tinimpla na. Ulitin ko ha. Let God work all the ingredients together. Trust that He can use even the bitter. Mapait. Let Him mix it in the batter and make you better. Diba? Praise God. Kaya pala sinabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks. Paano ka nga namang makakapagpasalamat sa lahat ng bagay kung hindi mo na-appreciate yung pangit na sitwasyon? Kaya pala kahit pangit na sitwasyon, ang sabi ng Bible, ipagpasalamat mo din yan. Bakit? Kasi kahit pangit yan sa paningin mo, gagamitin pa rin na niyan Diyos sa ikabubuti mo. Kaya ipagpasalamat mo pa rin yan. Yun pala yun. Kaya pala sila interrelated. Ano pa? Philippians chapter 4 verse 4. Philippians chapter 4 verse 4, ang sabi po doon, rejoice in the Lord always. And again, I will say, rejoice. Magalak ka daw lagi. Pastor, paano ako magagalak pagka hindi maganda ang sitwasyon? Magalak ka pa rin. Knowing na ngayon, naunawaan mo, na kahit di maganda sitwasyon, gagamitin ng Diyos siya sa kabubuti mo. Kaya magalak ka pa rin. Yun pala yun. Okay? Okay. Number 2. Mag-aalas 11 na, number 2 pa lang.
God works for good. God works for good. Kasi hanggang dalawa lang naman ito. Number 2, sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Diba? Anong number 1? Ang Diyos, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti. Number 2, sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Okay? Gusto ko pong maging clear. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang verse na ito ay isa sa mga napakakilalang verse at madalas ginagamit, kino-quote ng mga tao. All things work for good. Pero ito po ay pangako para sa isang specific na mga tao. At sino yon? Yung mga umiibig kay God. And God works in all things for the good of those who love Him. At ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Okay? So, hindi po ito applicable sa lahat. Meron akong bad news at meron akong good news. Ang bad news, yung all things work for good, hindi applicable sa lahat ng tao. Ang good news naman para sa atin ngayon na ito'y applicable sa mga umiibig kay God. Sino po rito nagsasabing mahal na mahal niya si Lord? Para sa ito. Ibig sabihin, Pastor, hindi pala pwedeng mag-celebrate yung mga walang relationship kay God. At hindi nila pwedeng ipagpasalamat yung masasamang nangyayari sa kanila. O, kasi yung masamang nangyayari sa kanila, mananatili lang yung masama pa. Hanggat hindi sila nakakakilala ng totohanan sa Diyos at hindi sila kakaroon ng relationship kay Lord. Yun. Magte-take effect lamang po ito sa mga anak ng Diyos, sa mga umiibig sa Kanya. Kaya pala, kahit hindi maganda yung pangyayari o nagawa mo, o nagawa natin, ang sabi, kaya pa rin gamitin ng Lord yung sa ikabubuti natin. Talaga, Pastor, lahat ng kaya na pwede kong gawin sa buhay, magagamit ng Diyos sa ikabubuti ko? Kahit yung mga nagagawa kong palpak? Oo. Bakit? Una, kung mahal mo ang Diyos, di mo sasadyain gumawa ng mali. Sabi ko, hindi mo sasadyain. Ibig sabihin, minsan nagkakamali pa rin, di naman sinasadya. Kasi mahal mo ang Diyos. Pangalawa, hindi ka talaga gagawa ng bagay na alam mo makakasakit sa mahal mo. Kaya kung mahal mo ang Diyos, hindi ka gagawa ng bagay, hindi ka hihingi ng mga bagay na makakasakit sa Diyos. Kaya po si Paul confident dito, na nung sinasabi niya, ang lahat ay gagamitin ng Diyos sa ikabubuti ng umiibig sa Kanya. Kasi yun ang nagpapatibay doon. Umiibig ka sa Diyos, kaya kahit paano mangyari sa buhay mo, gagamitin niya lang, Lord, sa ikabubuti mo dahil alam ni Lord na kung may mga pagkakamali ka man, you don't mean it. Simply because you love God. Okay? Sa Luke chapter 7, verses 36 to 50, hindi ko na babasahin, napakahaba, check nyo na lang po sa Bible ninyo mamaya. Luke chapter 7 verses 36 to 50, may isang babae na nagsisi sa kanyang mga kasalanan, humingi ng tawad at nagpakita ng pag-ibig kay Jesus, and that is Mary of Bethany. Alam naman natin yung story, di ba? Dumating siya doon, nalaman niya na doon si Jesus, pumunta siya kay Jesus, umiyak siya sa paanan nito, hinugasan ng kanyang luha ang paa ni Jesus, pinunasan niya ng kanyang buhok, tapos nilagyan niya ng mamahaling pabango. Grabing love. Ito po ang pagtatama ng puso. Sabi nga kasi, gusto ni Lord, tama ang puso mo. Ayusin at gagamitin ng Diyos ang mga bagay-bagay sa buhay mo, sa ikabubuti mo, kung tama ang puso mo. Kung tama ang iniibig mo. Paano yung tama ang puso? Nagsisisi sa kasalanang nagawa, humihingi ng tawad, nagpapakita ng pag-ibig. Nagsisisi sa kasalanang nagawa, humihingi ng tawad, at nagpapakita ng pag-ibig. Okay? At huwag kang matatakot lumapit sa Diyos. Take one step toward God and He will run towards you. Alam mo yung isang hakbang palapit kay Lord, si Lord tatakbo na palapit sa iyo. Alam ng illustration niyan, si Jesus mismo nagkwento, the prodigal son. Malayo pa lamang daw ang anak, tumakbo na ang ama palapit sa kanya. Okay. And again, sabi ko nga sa inyo, your negative past cannot disqualify you para magkaroon ng bright future. Bakit? Kung tama ang puso mo.
kung mahal mo si God. Meron pa pong isang kilalang babae sa Bible na notorious sinner din. Ang pangalan naman niya ay Mary Magdalene. Si Mary Magdalene, notorious sinner, nahuli siya caught in the act ng pangangalun niya o adultery. You know the story, binigyan siya ng second chance ni Jesus. Pinagpakitaan siya ni Jesus ng pag-ibig. Okay? Siya'y nagsisi, tinalikuran ng kanyang kasalanan. Bakit ko nasabi yun? Kasi siya'y one of the followers ni Jesus. Kahirap naman nung nasunod kay Jesus nang hindi pa nagsisisi. So, ibig sabihin lang, nagsisi na si Mary Magdalene. Kapag tama ang puso, in love kay Jesus, your negative past cannot disqualify you para magkaroon ng magandang future. Sa Mark chapter 16, nung muling nabuhay si Jesus, sino po ang binigyan ng Diyos ng privilege na unang-unang makita ang risen body ni Jesus? Si Mary Magdalene. Sabihin naman ng iba, talaga, pastor, isang makasalanan, siya ang unang-unang pinagpakitaan ng muling nabuhay na Kristo. Yes, gusto lang ipakita ni Jesus na kahit pa anong nangyari sa iyo noon, basta ikay nagsisi, nagbago, tinama mo ang puso mo, at mahal mo ang Diyos, papakitaan ka niya ng mga himala na hindi mo pa nararanasan noon. Ngayon, kailangan tama ang puso. Sabihin mo nga, tama ang puso. Tama ang puso. Ito ayoko ma-misinterpret nyo, pero ito totoo. Miski paminsan, mali na ang nagawa, pero tama ang puso. Paano mali na pastor ang nagawa, pero tama ang puso? Example, meron pong isang mag-asawa na talagang mahal na mahal nila ang isa't isa, pero hindi sila ganun kayamanan. Pangarap po nung kasamang lalaki na magkaroon siya ng magandang sasakyan, brand new. Pero pangarap ng alam, hindi naman kasi kayamanan. Hindi niya alam, pinaghahandaan pala yun ng kanyang asawang babae. At talaga namang nag-iipong maigi, mga asawang babae, makinig kayo patay mo na sa live streaming, maganda ito. Pinag-iipunan nung babae yung pangarap ng kanyang asawa. At nakaready na siya, nakaipon na siya ng milyon para bumili ng brand new sasakyan. At ito na, nakabili na ng brand yung sasakyan si Mrs. Birthday na ni Mr. Ginawa ni Mrs. Kinover muna ng magandang cover yung sasakyan para surprise. Talagang nakadisguise, hindi mo makakalaing sasakyan yun. At sinabi niya na ang plano, sinabi niya sa kanyang mga anak, including si Bunso, na ito ang plano, susurprise natin na yung tatay, ha? Kailangan ma-appreciate niya yung regalo natin. Kailangan talagang sobrang saya siya pag nakita niya yung regalo natin. Narinig yun ng mga anak, including ni Bunso. Kaya ang ginawa ni Bunso, bago dumating si tatay, pumuna na siya doon sa lugar na pinaglalagay ng sasakyan. Kumuha siya ng screwdriver at sinulatan niya ng malaking surprise. Inukita niya, surprise! Inukita niya ng surprise yung harapan ng sasakyan. Surprise! Happy birthday, tatay. Tuwan-tuwa si Bunso. Sabi ni Bunso, bili ni nanay, kailangan ma-enjoy talaga ni tatay at ma-surprise talaga siya sa regalo namin. Eto na, binuksan na sa regalo, pinakita na sa ama, at silang lahat ay na-surprise. Bakit? Kasi, ang matagal pinag-ipunan ni nanay, pinakaingat-ingatan, pinakatago-tago, ay surprise. Tukit na tukit po yung pintura. Talagang ang lalim pa. Talagang sigurado ni Bunso, nakitang-kita yung sulat. Ano sabi ng tatay? Galit si nanay, galit yung mga kapatid, pero ano sabi ni tatay kay Bunso? It's okay, anak. It's okay. Bakit? Tama naman ang puso eh. Mali nga lang yung nagawa. May sasabihin ako sa inyo, church, maaaring dumating ka dun sa punto na hindi mo naman sinasadya eh. Ang motivation mo naman, ang intention mo na may maganda. Kaya lamang, it turns out na nagkamali, pangit ang resulta. May sasabihin ako sa iyo, ito ang sinasabi ng Diyos sa iyo, it's okay, anak. Kita ko puso mo. Kita ko puso mo.
Hindi ko makakalimutan din na related story dyan ay nung bata pa po ako at hindi pa po kami nakakakilala kay Lord yung family namin. Eh di si Papa po may mga alagang pansabaw. Ang bilin ni Papa sa akin, huwag mong pababayaan yan at hayaan mong yan ready, ika nga. Parang si Manny Pacquiao na nagte-training, ganyan. Isip ko naman, siya, sige po. Lumuluwas kasi si Papa, umuwi lang ng weekends, ganyan. So, ginawa ko, pinatutuka ko, pinapainom ko, nagagamit ko. The best na kaya kong gawin. Tapos naisip ko, parang ilang araw na, ang nakakalipas, wala man lang exercise ng mga manok na ito. Ilalaban na daw, kailangan may exercise. Kita mo nga, yung mga sa basketball, nag-practice, nag-exercise, sa volleyball. Ito, hindi lamang boxing to bugbugan, parang ganang isip ko, nung bata ako. Kaya ginawa ko, kinuha ko yung isa, ginanong-ganon ko dun sa isa. Para ma-exercise sila. Ano nangyari? Yun, pag-uwi ni Papa, bangas-bangas yung mga manok, ay pinapagalitan tayo. Pero hindi naman ako masyadong napagalitan that time, naalala ko yun. Basta siguro dahil unawa na rin naman ni Papa, unay bata, padalawa, siguro gayang intention nga ay ma-exercise. Mutak-tak naman pag ganyan, mababangas iyon. Ayun, di abstinto din naman ako noong bata pa ako Ano punto ko? Mali nga ang nagawa. Tama naman ang puso paano yung pastor? Gagawa kami ng kahit mali, basta tama ang puso. Paano mangyayari yun? Nang sasadyain mo. Yun ang nangyayari lang sa hindi sinasadya. Okay? Siya, tama na yun. John chapter 6 verse 12, ang sabi po doon ni Jesus, gather all the fragments so that nothing will be wasted. Ito po ay nung time na nagparami si Jesus ng tinapay at isda. At nung nakakain ang mga tao, ang dami pang natira, sabi ni Jesus, ipunin niyo ang mga natira para walang masayang. Alam niyo pa ang isang karakter ng Diyos natin? Maaaring hindi niyo alam, pero sasabihin ko sa inyo, ang Diyos, wala siyang sinasayang. Ano sabi ko? Wala siyang sinasayang. Kaya kahit pa yung mga patapon na pangyayari sa buhay mo, kahit pa yung mga reject na pangyayari sa buhay mo, ginagamit pa rin niya ng Diyos sa ikabubuti mo at wala siyang sinasayang. Okay? Wala siyang sinasayang. Kahit papalpak ang buhay mo, sabi mo, palpak ang buhay ko, gagamitin pa rin niya ng Diyos sa ikabubuti mo. Palpak ko ang buhay ng pamilya ko, palpak ko ang buhay ng asawa ko, palpak ko ang pag-aaral ko, palpak ko ang negosyo ko, gagamitin pa rin niya ng Diyos sa ikabubuti mo. Sabi po sa Jeremiah chapter 18, dito po ay kwento ng Diyos patungkol sa isang manlililok o magawa ng mga pasok. Okay? Gumawa siya ng isang sisidlan o ng isang vase na basag, pangit, binasag niya. Pero ginamit niya uli yung nabasag para gumawa ng mas maganda. Ano ibig sabihin nito? The potter remade it, not rejected it, and it becomes stronger. It becomes better. Maaaring nabasag ka, maaaring yung hopes mo ay na-turn into pieces, nagkadurog-durog. But those broken pieces ay kaya pa rin gamitin ng Diyos sa ikabubuti mo. And yes, nabasag ka, bubuuin ka ni Lord, at pag binuo ka ni Lord, at pag nagpabuo ka sa Diyos, mas malakas ka, mas matibay ka. Okay? Hindi lang po si Lyda Magtala may version 2.0. Lahat po na nagpapabasag sa Diyos at muling nagpapabuo kay Lord, meron kang version 2.0. And you are stronger, you are fiercer, you are bolder. Okay? Praise God. God will use everything for the good of those who love Him. And I will end up with this last verse in 1 Corinthians chapter 2 verse 9. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya.
So, ang bottom line lang po nito, gusto mo bang ma-experience that God will work for the good of those who love Him? You want to experience na gagamitin ng Diyos lahat ng pangyayari sa buhay mo sa ikabubuti mo? Ito lang po ang bottom line. Love God. Love God. Accept God. Acknowledge God in your life as your personal Lord, God and Savior, King ng buhay mo. And believe me, He can use everything for your good. Amen. Praise God. Palakpakan natin si Jesus. And let me pray for you. Lord, thank you so much po sa araw na ito, muling pinagkaloob niyo sa amin upang mapag-usapan ng iyong mga salita. Kami po ay mapalakas, ma-encourage, mapaalalahanan. Salamat po. Now, Lord, nagkaroon pa po kami ng another level ng confidence. Tumaas po ang level of our hope. Tumaas po ang aming joy sa mga puso. Bakit? Kasi po, muli ninyong pinaalala sa amin na ang anumang sitwasyong aming kinaharap ay kayang-kaya mong gamitin sa ikabubuti pa rin namin na mga umiibig sa iyo. Lord, we pray, biyayaan niyo po kaming lalo pang mapayabong, mapagyaman ang aming relationship sa iyo. Lord, I am declaring in the name of Jesus na patuloy niyo po kaming lahat bibiyayaan ng healthy relationship sa iyo. Na lagi po kaming in love sa iyo, O God. Salamat din po, Lord, sa assurance na anuman ang aming nararanasan ngayon, ang dulo pa rin ito ay sa kabubuti namin dahil mahal mo kami. Salamat, Lord. We entrust and dedicate to you everything. Be blessed, O God. This is our prayer. In Jesus' name. Amen.